Suprema. Yan po yung update sa ating kaso at by Attorney Vic Rodriguez nagsalita na sa update sa kasong isinampa nito sa Korte Suprema. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na. Para sa ating future update, nagsalita na nga si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa update sa kasong isinampa nila sa Korte. Sabi pa nito na dapat gaganapin ang preliminary argument noong mga nakaraang araw, pero sa maang palad ay nahuling magpasa ng mga papeles ang Solicitor General ng mga ne-request ng Korte upang masimulan na sana ang preliminary argument nito noong Pebrero 28. Ngayon, naghahanda na raw ang kampo nila Attorney Vic Rodriguez at mga abogado nito upang makapagpili na kung sino ang isasabak sa gagawing oral argument ng Korte Suprema sa Baguio ngayong Abril 1. Samantala, dagdag pa ni Attorney Vic na gaganapin muli preliminary argument sa darating na Marso 5. Naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na malakas ang kasong ito at handa silang ipaglaban ito para sa mga mamamayan na naghihintay ng kasagutan laban sa mga ginawang insertion sa Bicameral Committee reports na naging usap-usapan sa social media noon. Dagdag pa ni Attorney Vic na wag umano magpalihis ng atensyon ang mga mamamayan patungkol dito dahil isa itong malaking issue na dapat pagtuunan ng pansin. Naniniwala si Attorney Vic na illegal at hindi sumunod sa wastong proseso ang ginawang General Appropriation Act na pundo para taon 2025. Ngayon, binatikos rin Attorney Vic ang ginawa ng COMELEC laban sa pagsampa ng kaso sa isang tumatakbo bilang kongresista dahil umano sa pagpapahayag nito kung paano dayain ang halalan. Ngayon, upang mas maunawaan natin ang buong kwento, ating panoorin ang pahayag ni Attorney Vic. Ginoo, may awa pong bathala. Kay Cathy Rine, Orion, good evening po, Attorney. Marami po tayong pag-usapan. Last week ko tayo umikot sa lalawigan ng Mindanao. Pumasok po tayo ng Jensan, inikot po natin yung dalawang lugar dyan. Tapos tayo po ay nagbaylan patungo na ng Davao. Naging bahagi din po ng maraming activities doon. Tumungo din po tayo ng Davao del Oro. Kaya nakabalik tayo dito sa Maynila ng Sabado na ho. At nung masama na ho pakiramdam natin dahil nag-uulan po sa Davao at ibang parte ng Jensan at Davao del Oro. Subalit kahapon, kinakailangan ho natin puntahan yung ating naman mga kababayan sa Pampanga, sa Central Luzon. Hinarap po natin, pati makasamahan natin dyan sa traditional and social media. Humingi po sila ng update. Ang update po natin, ngayong araw ay pinulong po kami ng ating legal team na sa paghahanda dito po sa gagawing preliminary conference. Itong kaso natin sa hinihingi natin ay deklarang unconstitutional itong maanumalyang 2025 budget. Huwag po kayong palilihis sa ginagawa ng napakaraming mga tao ng pamahalaan. Ang budget, ang usapan po pa rin ay yung ating anomalous 2025 budget. Hindi po natuloy yung preliminary conference ng supposedly February 28 sapagkat late po nakapagsumite ng komento yung gobyerno through the Office of the Solicitor General. Kaya po na-move yung ating preliminary conference ngayong March 5, Wednesday. Nagpulong po kami kanina ng mga abogado at nagpaplano ano yung mga dokumentong papamarkahan at isusumite sa Korte Suprema para po mas mapabilis yung gagawing oral argument na nakaschedule po sa April 1. At magpupulong pa rin po kami bukas, kami po mga abogado ninyo. Tatandaan po ninyo itong kaso natin sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition, ito po yung kaso ng bawat ordinaryong Pilipino. Ito po yung kaso ng mamamayang Pilipino sapagkat ang linalabangan po natin dito ay yung illegal, invalid, anomalous, immoral, and unconstitutional 2025 budget na dinidescribe nga po natin na kriminal. Sapagkat wag nating kalilimutan yung Bicameral Conference Committee report na naging pundasyon at basihan ng ating 2025 budget ay panay blanco. 28 items ay blanco, nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Pinagbigyan na rin po ng Korte Suprema yung ating hiling na makapag-issue ng subpoena o i-produce yung original copy ng enrolled bill. Hindi man po subpoena ang in-issue pero inatasan po ng Korte Suprema ang mga respondents sa kasong ito, yung Office of Solicitor General, na i-produce yung kopya ng enrolled bill.
Importante po kasi yun para makita talaga natin na mula doon sa mga blankong Bicameral Conference Committee report, kung meron bang mga halaga na yung mga iniwan na blanco. Kasi babalik po tayo doon sa ating basic premise. Blanco yung final, approved, ratified, and filed, and signed Bicameral Conference Committee report. Pag blanco yan at merong halaga na nakalagay doon sa enrolled bill, sino yung naglagay ng mga halaga dyan? Yan po yung ating hinahanap. Kaya sinasabi nating unlawful, illegal, invalid, criminal itong 2025 national budget. Kaya po natin iginigit criminal yan sapagkat merong makakating kamay ang nakialam at naglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa BICAM report. Yan po ay kung merong halaga doon sa tinatawag na enrolled bill. Yan po yung ating gustong malaman, ilang araw na lamang. By Wednesday makikita po ng ating mga abogado dito sa Korte Suprema kung ano yung sinumite ng Office of Solicitor General. Sapagkat alam ito ng mga abogado at nag-aaral ng abogasya. Lahat po ng law students alam ito. Pagka meron kang submission sa court, automatic kung anong isasubmit mo sa korte, mapa RTC, mapa MTC hanggang Supreme Court, dapat bibigyan mo rin ng kopya yung petitioner, yung nagdemanda sa iyo. In this case, tayo po, sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino. Subalit, hanggang sa ngayon, hanggang kaninang nagmi-meeting po tayo ng mga abogado, wala pa pong kopya ang petitioner, tayo po, mamamayang Pilipino, kung ano ang sinumite ng mga respondents sa Korte Suprema. Yan po yung update sa ating kaso at by Wednesday, before Wednesday, magpa-final po kami kung sino ang mga abogadong mag-argue sa April 1 dyan po sa Baguio. Malalaman din po nyo yan. Pa-shoutout po, hinabol ko po kayo sa Airport T2, Terminal 2 para sana magpa-picture pero nakasakay ka na ng sasakyan last Saturday. Ay, pasensya na. Daisy Gulmayo ng North Cotabato. Sayang, di tayo nag-abot Daisy but I'm sure marami pang pagkakataon. Kay Renante Bungabong, kay Roy Irene, retired government employee, Biyahe ni Kin, kay Arnel Cabrera, Edgardo Culanag, OFW, at Clonelia Beltran from Milan, Italy. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong pakikiisa. So, bantayan po natin itong development sa gagawing hearing dito sa ating sinampang kaso at tingnan natin kung ano yung gagawin nilang argumento o depensa dito sa nabistong blankong Bicameral Conference Committee report. Mahalaga na sana nga ay the lawyers will again manifest that there is a pending omnibus motion na humihingi na makapag-issue ng TRO dahil naglabas na rin ng report yung special release report on the release of the budget ang DBM na 65% na ng budget natin for 2025 ay released na sa mga ahensya. So importante sana na i-manifest uli ito at pakinggan dinggin ng ating Korte Suprema na makapag-issue ng TRO dahil ayaw naman natin na maging paper victory na lamang ang ating kaso kung sakasakaling katigan tayo ng Korte Suprema dahil nailabas na lahat ng pera ng gobyerno. Although, kung sakasakali po na madedeklarang unconstitutional ito at nailabas na lahat ng pera, meron naman pong remedyong kriminal, magkakaso po tayo ng kriminal sa mga nakialam dito sa ating unconstitutional, illegal, immoral, invalid, and criminal 2025 budget. At speaking of, sapagkat yung Alpha Phi Omega, especially the Alpha chapter na nagdiwang ng kanilang 75th or Diamond Anniversary kahapon. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita at pag-anyaya sa akin kahapon. Diyan po ginawa sa Clark, sa loob po ng Clark. Maraming salamat. At yung mga kasamahan natin nga uli sa traditional at social media diyan sa Clark din kahapon sa Central Luzon. Nakita ko po sa pahayagan yung produkto po ng ating pagpupulong at press briefing, media briefing kahapon na ginawa sa Clark. Marami po salamat, mabuhay po kayo. So, lahat ng mga kasapi ng Alpha Phi Omega, Alpha Chapter, Happy Diamond Anniversary, mabuhay po kayo. At yung ating mga nakasama na mga kasama nating Agila sa Eagles, yung ating mga ate at kuya na nakaharap kahapon, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin, mabuhay po kayo. Bukod po sa Anomalous, hearing sa Anomalous 2025 budget,
Maaariin din pong pinag-uusapan at pinag-uukulan ng pansin ngayon yung isang kandidato para vice-gobernador na naglahad ng kanyang saloobin regarding the vulnerability of the automated election system that will be used this 2025 election. Nakakagulat at bordering on nakakagalit dahil imbis na entertainin siya ng COMELEC, kinasuhan yung abogado at accountant at kandidato bilang vice-gobernador. Tama ba? Vice-gobernador yung kinakandidatuhan po nung lawyer din po yun eh. Imbis na pakinggan siya ng COMELEC, kinasuhan po yung abogado at pati yata disbarment at yung kaso na mapatanggal yung kanyang lisensya bilang accountant ay isusunod din ng COMELEC. Nakakagulat, nakakagalit sapagkat bakit mo naman pipigilan maglahad ng kanyang saloobin bilang Pilipino yung isang taong naglahad lang ng kanyang reservation or pangamba na tungkol sa vulnerabilities ng ginagamit na Miro system, yung ating automated election system. Malinaw naman din po kasi sa ating automated election system law, yung RA 9369, pakicheck nyo po, RA 9369, yung ating automated election law na batas, sinasabing pa nga dyan dapat 3 buwan bago mag-eleksyon, mayroong third party certification ang COMELEC. Dapat makakuha sila ng third party certification. Isa-isang independent body na magse-certify na walang sablay ang gagamiting automated election system. Ang deadline po niyan ay 3 months before the election. Dapat ay nakakuha na ng certification ang COMELEC na foolproof o walang vulnerability yung system na gagamitin ngayon. Kaya today is already March 3. Ang deadline po dapat niyan kung 3 months before election ay February 12. February 12 dapat po ay nakakuha na ang COMELEC ng tinatawag nating independent third party certification na hindi nga po pwedeng dayain o hiihak yung sistemang ginagamit nila. Hanggang ngayon, tahimik ang COMELEC kung bakit wala pa silang third party certification. Dapat ito yung sinasagot nila. Magandang napapag-usapan sapagkat related po ito doon sa inilabas na saloobin nung abogado ating kumpanyero na kinasuhan ng unlawful utterance yata ang kinaso, hindi libel unlawful utterance ng COMELEC. Bakit mo kakasuhan yung tao? Nagpapahayag lang naman siya ng kanyang reservation sa ginagamit ninyong sistema ng Miro. Dapat yan sagutin. At ang mapapansin natin, I do not like to think, but it seems that the government, even the COMELEC, is weaponizing itong Article 154 para patahimikin yung pumupuna at nagbibigay ng kanilang pahayag regarding the vulnerability of the automated election system to be used and to be deployed this May 12, 2025 election. Dahil ayon nga po sa RA 9369, yung ating automated election system law, dapat yung gagamitin mong sistema ay nagamit na ng at least 2 beses sa isang automated election system din. Meron itong proven track record, proven capability na hindi madadaya yung sistema. Ang tanong, ang Miro ba meron ng proven track record? Baka bago-bago nito, kaya mahalaga yung tinatawag natin na certification mula sa independent third party. Kinakailangan may certification mula sa independent third party na walang vulnerability o hindi prone sa dayaan o hindi madadaya ang gagamiting automated election system. Nakakagulat dahil nagalit ang COMELEC doon sa unang nag-question nung sinasabi ng abogadong vulnerability ng system use. Siya'y nagpapahayag lamang at wala akong nakikitang unlawful utterance doon dahil hindi naman ito damaging sa gobyerno. Babangga ho kasi yung karapatan niya magsalita, yung karapatan niya magpahayag. Yan po ay may garantiya sa ating konstitusyon at yan po ay mas nangingibabaw kaysa dito sa tinatawag na Article 154 of the Revised Penal Code, yung unlawful utterance. Alam mo ninyo kasi yung ating Revised Penal Code, nagmula pa po yan sa Kodigo Penal ng Spanish So baka itong Article 154 ginagamit nung panahon pa nila Padre Damaso para hindi po ma-criticize yung pamunuan nung at mga nanakop sa atin nung araw. Subalit iba na ho ngayon.
Ngayon, mas buhay ang diwa ng free speech. Yung abogado, I hope you can get the name of the lawyer. I forgot the name of the lawyer. Yung abogadong yan na nagpapahayag lamang siya at yung kanyang sinabi ay covered by free speech. That is guaranteed by the Constitution. Dapat sagutin ng COMELEC. Meron na ba kayong certification mula sa independent third party? Dahil mahalaga po na may certification yan 3 months before the